Alam kong walang imposible sa Panginoon. Dear Madam Native Filipina, gusto ko lang i-share sa inyo ang kwentong afam ko. He is from Canada. 50 years old na po siya. Meron siyang 2 anak, ages 28 and 29. Hindi po sila kasal ng ex niyang doktor. At ako naman po ay 41 years old na single mom. May 2 din po akong mga anak. At alam niya na hiwalay na ako sa ex-husband kong Pinoy. Taga Negros Oriental po pala ako, madam. So, nakilala ko pala siya sa dating site na Single Mom and Single Dad. Tapos, nag-message po siya sa akin. Mabait naman po siya, madam, at isang Christian. Nag-start po ang aming pag-uusap last July 1, 2024. Mag 1 month pa lang kami ngayong buwan ng Agosto. So way back noong nag 1 week na kami, ang sabi niya sa akin, I will send you money to prove that I am true. And then, ang sabi niya pa, how much do you need? Sagot ko naman sa kanya, it's up to you. Kahit maliit lang, basta nang galing sa puso mo. Fast forward, madam, nag-send talaga siya ng 3,000. That was July 12, 2024. Tapos, madam, gusto niya ulit mag-send. Tinanong na naman niya ako kung magkano daw. Ang sabi ko, it's up to you. So ayun, nag-send siya ulit ng 4,000 noong July 29, 2024. Ang sabi niya sa akin, every 2 weeks daw siyang magpapadala. Fast forward, madam, nagtaka lang ako sa sinabi niya sa akin ng paulit-ulit. I am a wise man. I am a wise man. Fast forward, nagtanong ulit siya sa akin, hindi ba daw ako isang transgender? Ang sabi ko, hindi. Tunay akong babae. Sabi niya, kung tunay kang babae, ipatunayan mo yun sa akin. Sabi ko sa kanya, anong gagawin ko para mapatunayan? Ang sagot naman niya sa akin, madam, ay mag-send daw ako ng larawan ng aking papaya. Pero ang sabi niya, walang mukha. Anong masasabi mo, madam, sa afam ko? Fast forward, nag-send talaga ako ng picture ko, madam, pero walang mukha. Para lang mapatunayan ko na isa po talaga akong tunay na babae. At hindi pa siya nakontento, madam. Nag-send na naman ako ulit sa kanya through video. Pero wala pa ring mukha. Kasi yun ang sabi ko sa kanya. Wala naman siyang problema, madam, na walang mukha. Okay lang sa kanya. Basta patunayan ko lang. Pero mabait naman siya, madam. Gusto lang talaga niyang makita kung hindi ba talaga ako transgender. Everyday po ang aming communication. Through chats and video call. Tumatawag din siya, madam, sa tuwing nasa trabaho siya. Pinapakita niya sa akin na nagtatrabaho siya. At hindi ko alam kung ano ang tunay niyang trabaho. Yun lang ang bagay na hindi niya pa sinasabi sa akin. Pero hindi naman ako nagtanong kasi ayokong isipin niya na interesado ako. By the way, 5 po silang magkakapatid at bunso po siya. Patay na ang kanyang papa dahil sa cancer. Ang mama niya naman ay buhay pa sa edad na 80 years old. Siya lang pong mag-isa ang nakatira sa bahay niya. Madam, honest talaga ako sa kanya. Tapos sabi niya, ganun din daw siya sa akin. Pero ang hindi ko talaga nagustuhan, yung minsan lang siyang mag-good morning at mag-good night sa akin. Gusto ko sana na araw-araw siyang mag-good morning at mag-good night. Pero kapag magka-chat naman kami, mabilis naman siyang mag-reply. By the way, madam, way back nung 2 weeks pa lang kaming nagkaka-chat, nang getting to know each other ay nag-I love you na siya sa akin. At ang sabi niya, dapat open-minded kami sa isa't isa. In short, madam, sinagot ko na po siya kaagad. Kasi bakit ko pa patatagalin? Doon din naman kami papunta. Kasi may gusto din naman ako sa kanya kasi super bait niya sa akin. Para sa akin naman kasi, madam, madali namang turuan ang puso pagdating sa pag-ibig. Tapos ayun na nga, magjowa na nga kami. Nag-a-update naman siya sa akin kung saan siya pupunta. Ako lang po ang hindi nag-a-update sa kanya kasi tamad akong mag-update, lalo na kapag busy ako. Pero araw-araw akong mag-good morning at mag-good night sa kanya. By the way, madam, pinakita na pala niya sa akin ang bahay niya. Napakalaki ng kanyang bahay. Tinur niya ako sa loob. Pero ang labas ay hindi ko pa nakikita. Okay lang naman, at least nakita ko na ang loob ng bahay niya. Napakakalat po ng bahay niya, madam. Kasi ang sabi niya, wala siyang asawa. Kaya walang naglilinis ng bahay niya. Gawa din ng mag-isa nga lang siya sa buhay. Gusto niya sana na papuntahin ako sa Canada. Pero ang sagot ko, ipaano? Kasi hindi pa ako annulled sa ex kong asawa. Isa pa, matagal pa ang proseso ng annulment. Ang sabi niya sa akin, kumuha siya ng work visa para sa akin. Sabi ko sa kanya, long process yan. Ang sagot naman niya ay mag-send daw siya sa akin ng request letter. At sabi niya pa na doon na daw ako titira pati ang mga anak ko sa Canada. Sabi niya, I will bring you to Canada. Pero hindi ako interesado sa Canada kasi natatakot ako. Gusto ko dito lang sa Pilipinas. Okay lang naman sa akin na mag-live-in partner muna.
Ang gusto ko lang mangyari ay may tutulong sa akin kasi wala akong work ngayon. Second year high school lang po ang natapos ko. Pero tumutulong naman ako sa kapatid ko sa kanyang tindahan. Fast forward, may plano na siya na magkita kami this coming November 2024. Sabi ko sa kanya, puntahan mo ako sa Negros Occidental kasi wala pa akong karanasan sa travel na yan. Sabi niya, oo, bigyan mo ako ng phone number mo para matawagan kita kapag dumating na ako dito sa Pilipinas. Ay, madam, binigay ko naman po ang number ko sa kanya. Sabi niya sa akin, madam, may business po siya sa Manila. Water filtration po. At Pinoy ang kanyang business partner. Sabi ko sa kanya na may girlfriend ka bang Pinay kasi ilang beses ka nang pabalik-balik ng Pilipinas. Madam, kasampu na pala siyang pabalik-balik. Sabi niya sa akin, never pa siyang nagka-girlfriend ng Pinay. Nagtaka lang ako bakit palagi siyang nagsasabi na I am wise. I am wise. Naiinis ako doon. Anong ibig sabihin nun? Paulit-ulit niyang sinasabing I am a wise man. At kung magkita na kami, madam, gusto niya, doon kami sa 5-star hotel mag-check-in. Payag naman ako kasi wala pa akong experience sa 5-star hotel na yan. At madam, palagi po siyang nagsiselos. Sabi ko sa kanya, huwag kang magselos. Kaya ayon, pinrofile picture ko na ang picture niya. Para hindi na siya magselos at para malaman niya na siya lang ang boyfriend ko. Hindi naman siya nagagalit, madam, na pinrofile ko yung picture niya. Madam, araw-araw akong nagdarasal sa Panginoon na sana siya na ang aking forever. Walang imposible sa Panginoon. Kung siya man ang ibinigay ni Lord sa akin ay maluwag ko po itong tatanggapin. Ang gusto ko lang sana, madam, ay mapayuhan niyo po ako. Thank you. Hello, Madam Letter Sender. Medyo kinakabahan po ako sa sinasabi ni Afam na I am a wise man. Plus yung word na open-minded. Kaya kung wais siya, dapat wais ka din. Huwag mong ipapahamak ang sarili mo online, ha? Kasi hindi natin masabi kung talaga bang hindi na siya magre-request ng mas pribadong picture. Baka kasi dinadahan-dahan kanya hanggang sa dumating ang time na masyado ka nang magtiwala sa kanya at mapagbigyan mong gumawa ng milagro sa harapan ng kamera kung i-request niya. Sana enough na talaga yung napatunayan mong babae ka talaga. Medyo napaisip lang din kasi ako kung bakit kapag iisipang trans. Alam niyang tatlo-tatlo pa nga ang mga anak mo. Isa pa, kung papaya lang naman ang basihan niya, useless yun. Kasi ang mga trans ngayon, di papaya na rin. Mas babae pa nga. Anyway, tapos na rin naman, madam. Sana wag mo nang ulitin, ha? So, doon naman tayo sa minsan lang siyang mag-good morning at mag-good night sa'yo. Well, madam, sabihin mo yan ang diretsahan sa kanya. Kung may gusto kang sabihin, diretsahin mo na ito ang gusto mo. And then, pakinggan mo ang kanyang irarason. Kung kumbinsido ka naman, edi palampasin mo na lang at intindihin. May na-encounter din naman akong ganyan before. Ako lang lagi ang nag-iiwan ng message. Minsan lang din mag-good morning at mag-good evening. Kasi napaka-busy niya. Pagkagising niya ng umaga, straightforward na siya sa kanyang daily routine. At hindi siya nag-open ng phone niya until may free time na talaga siya. Pero tuwing gabi naman, pag hindi na siya busy, tsaka lang kami nagtatawagan. Madam, yun lang ang importante ha, na may oras pa rin siya sa'yo. Busy din siya panigurado dahil may business. Sabi mo, nagre-reply naman agad-agad pag nagkakachat kayo. At nakikipag-video call pa kahit nasa trabaho siya. Okay na yun, madam. Ngayon, pag-usapan naman natin ang medyo komplikadong sitwasyon. Kasi sabi niya may business siya sa Manila. Pinoy din ang business partner niya. Pabalik-balik na siya sa Pilipinas. Tapos never siyang nagka-jowa ng Pinay. Parang 99% akong hindi kumbinsido na never siyang nagka-jowa ng Pinay. Tapos naaalala ko pa ang paulit-ulit niyang sinasabi na I am a wise man. So kung talagang wais siya, ay talagang hindi yan aamin. Hindi kasi kapanipaniwalang walang nagustuhang Pinay yan or hindi man lang nirituhan ng kanyang business partner na Pinoy. Tapos, hindi pa niya sinabi sa'yo na sunduin mo siya sa airport. Kasi ang sinabi niya, tatawagan ka na lang niya sa mobile number mo kung nasa Pinas na siya. Well, ang masasabi ko dito, business trip ang main purpose ng travel niya. Then, second reason ka na lang na katagpuin niya. Ayaw ko na lang mag-comment kung may iba pa siyang Pinay, ha? Madam, it's for you to find out. Magmasid ka na lang sa mga kinikilos niya. So, madam, sure ako na excited ka ding maranasan kung ano ba ang 5-star hotel. Well, madam, galingan mo kasi 5-star hotel. Kung interesado ka naman, madam, at magbibigay ito ng kaligayahan sa'yo, then why not subukan mo? Basta mag-ingat ka lang, ha? Sa loob ng hotel room, magmasid-masid ka, baka may hidden camera. Also, don't forget ang magic kapote. Ngayon pa lang sabihin mo na. Para lang safe ka sa maaring sakit kung sakaling meron siya, no? First meet nyo pa lang kasi. At pabalik-balik na siya sa Pilipinas. Yes, madam, nakita ko po ang picture mo at ni Afam. I'm so sorry, hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo.
Pero kung ano man yung nangyari sa'yo, madam, huwag mong kalimutan na yung kapansanan mo ay hindi naging kabawasan sa halaga mo bilang isang tao. I am still happy for you dahil si Afam ay hindi tiningnan ang iyong pisikal na anyo. Madam, hindi natin hawak ang kapalaran natin pero may chance pa rin tayong makontrol ito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon na magpunta ng Canada. Kilalanin mo muna si Afam. Kilatisin mo muna. Dapat mapatunayan niya sa'yo na maganda ang hangarin niya. Saka ka magdesisyong sumama sa kanya. At mas better, kung talagang tututuhanin ka niya, tutulungan ka niya, madam, sa annulment process mo. Worried din kasi ako, madam, kasi sinabi mo na wala kang ngang kaalam-alam sa mga bagay-bagay. Then, dapat lang talaga na mag-triple ingat ka. Alalahanin mo lagi ang sinasabi niyang wais siya. Kaya huwag ka talagang magtitiwala basta-basta. Well, hangad kong tunay ang hangarin ni Afam sa'yo. Sana siya nang ibinigay ni Lord, madam. Good luck sa inyong unang pagkikita.